Pero napakahalaga ng sinabi ng Panginoon, yung dalawang salita, kausapin ng personal, ng sarilinan. Una, kausapin. Hindi sinabing paratangan. Minsan kaya hindi mo maitama yung tao kasi hinusgahan mo na kaagad eh. Mali ka. Gano'n ka kasiguradong mali siya? Baka naman mali lang ang tingin mo, tandaan mo, kapag tiningnan mo ang totoo, isang anggulo lang ang nakikita mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, kausapin mo. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University at mga ka-youth. Welcome back na naman po sa ating regular show. Ayan. At gusto ko lang po pasalamatan syempre ang ating mga solid po ng mga viewers ng U3. Nako, we have more than 186,000 subscribers na po mga ka-U3. So I'm just very grateful po sa inyo pong suporta. And kung ikaw naman ay bagong viewers sa ating channel, ang atin pong ginagawa sa U3, tayo po ay nagbibigay ng mga iba't ibang reaction, mga insight, mga commentaries po patungkol sa mga religious videos, mga religious preachings ng mga pastor, mga pare, mga ministro. And for this particular one, this is not the first time mga ka-youth na nagbibigay po tayo ng isang reaction sa isang Catholic video. Ito raw pong source video natin ay preaching ni Father Joseph Franz Dizon. So ang topic po kasi dito, as it is with our theme so far, sa iba pa nating mga video reactions about pagtalikod, pagkakaisa, and ito nga po ang atin pong video ngayon, tunay na pagkakaisa. Yan po ang title ng video na ito. Sa akin pong background sa pag-aanalisa, sa paghihimay, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel, member ng isang international public speaking organization at naging delegado ng Pilipinas sa HPAIR, isang organization po sa Harvard University sa Amerika. So paunang paalala lang po, hindi po ako mangangaral, hindi ako pastor or preacher, isa lamang po akong hamak na video reactor ha. So posible po dahil hindi ako member ng Iglesia Katolika, expect na maaari po akong mag-agree o mag-disagree sa akin pong napapanood. Pero one thing I can guarantee you, I'm just giving my genuine and fair reactions po mga ka-U3. Wala akong religious agenda, wala akong sinasabi na isang reliyon dapat nyong aniban o isang reliyon dapat wag nyong kaaniban. So, if everything now is ready mga ka-U3, let us watch this video together. Sabayan niyo po ako. Let's go! Sa isang kwarto, madali namang pagsamasamahin ng mga tao. Pero hindi ibig sabihin na magkakasama sila kahit pare-pareho pa sila ng suot. Kahit pare-pareho pa silang may uniform, hindi ibig sabihin magkakasundo sila. Tama? Hindi ibig sabihin sila ay nagkakaisa. Tama? Kahit pare-pareho ng ginagawa, kahit pare-pareho ng isinusuot, hindi ibig sabihin sila ay magkakasundo. Tanungin niyo yung mga samahang pansimbahan. Tanungin ninyo ang mga magkakapamilya. Di ba? Minsan may kausap ako, sabi, Father, tingnan mo yung bahay nila. Maganda na, tahimik pa. Siguro, Father, payapa ang buhay nila. Siguro magkakasundo silang lahat. Sabi ko, hindi ka sure. Baka kaya tahimik kasi hindi sila nag-uusap-usap. Usap-usap. Hindi sila umiimik. Ano po? Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napanauli mo sa dati at napanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng 1 o 2 tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa natitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa
ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may dalawa o tatlong nagkakatipon Gathered in dahil my name, sa akin, naroon there I akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo na pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Malakas ang loob nating magdasal kapag alam nating may kasama tayong nananalangin. Amen? Dahil sabi sa Ebanghelyo natin ngayon, kapag daw mayroong dalawa o higit pang natitipon, sa ngalan ng Panginoon, naroon siyang kasama natin. At anumang ating hingin ay kanyang biringgin. Pero ang tanong, ibig sabihin ba na pe-pressure lang ang Diyos kapag marami ang nagdadasal ng sama-sama? Nauobliga ba ang Diyos kapag maraming nagdadasal? Sa panalangin ba parang people power na napupuwersa ang Diyos kapag Numbers maraming game. nagdadasal? O mayroong mas malalim na nais sabihin ng Panginoon tungkol sa pananalangin ng sama-sama? At ano kaya yung malalim na nais sabihin ng Panginoon? Na ang Panginoon ay kapiling natin, hindi lang kapag magkakasama tayo physically, dahil madaling pekein yon. Halimbawa, sa isang kwarto, madali namang pagsamasamahin ng mga tao. Pero hindi ibig sabihin na magkakasama sila kahit pare-pareho pa sila ng suot, kahit pare-pareho pa silang may uniform, hindi ibig sabihin magkakasundo sila. Tama? Hindi ibig sabihin sila'y nagkakaisa. Tama? Kahit pare-pareho ng ginagawa, kahit pare-pareho ng isinusuot, hindi ibig sabihin sila'y magkakasundo. Tanungin niyo yung mga samahang pansimbahan. Tanungin ninyo ang mga magkakapamilya. Di ba? Minsan may kausap ako, sabi, Father, tingnan mo yung bahay nila. Maganda na, tahimik pa. Siguro, Father, payapa ang buhay nila. Siguro magkakasundo silang lahat. Sabi ko, hindi ka sure. Baka kaya tahimik kasi hindi sila nag-uusap-usap. Okay, so like what I mentioned earlier, no? And I totally agree here with the priest na hindi porket tahimik na ay okay na ang lahat. It could be a deeper symptom and a problem, mga ka-U3. Meron po kasi naging viral na post, no, na isa pong Japanese fan dahil sa kanyang hindi pagkakaunawaan with his wife, with his wife, ay for decades and decades hindi siya umimik. So talagang wala. That was quite fascinating for me. Baka na-hurt ang kanyang ego, I don't know. But anyway, mga ka-U3, going back here, so still, it is on the idea of pagkakaisa, and quite popular po yung reference na binigay kanina ni Father Dizon, yung kanyang na-mention about when there are 2 or 3 who are gathered in my name, there I am in the midst of them. Pero interesting din po na na-mention niya yung patungkol po sa kind of reporting, no, nagagawin about sa isang kapatid. Yung na-mention nga rito, di ba, na kung nakinig, edi marirestore mo na siya sa Diyos Ama. Pero kapag hindi, magsama ka ng isa o dalawa pang kapatid, para daw magkaroon ng parang proof of witness, no, may mga saksi. And then, this will be mentioned sa pagtitipon ng simbahan. And then, if ever, hindi pa rin, if not, then he would be considered as a Gentile, mga ka-U3. So, in a way, it gives us a kind of process, the way of mending broken relationships inside the church. Yun po bang ibig sabihin nito? And my understanding is this is quote-unquote brotherhood or pagsasama, no, ng magkakapatid sa loob po ng iglesia, mga ka-U3. Di ba?
Nakakapeke ang pagkakaisa. Dahil ang pagkakaisa, hindi yan nasusukat sa kung pare-pareho kayo ng ginagawa, pare-pareho kayo ng suot, o kung tahimik ba kayo. Dahil sa simbahang ito, kahit sama-sama tayo, hindi maituturing na nagkakaisa tayo at wala ang presensya ni Kristo kung wala tayong malasakit sa isa't isa. Sa makatuwid, ang sukatan ng pagkakaisa at ang Panginoon at ang kanyang presensya ay kapiling natin kapag tayo ay mayroon ng malasakit sa isa't isa. Yan ang tunay na pagkakaisa. Pwedeng magkakaiba ng suot, magkakaiba ng estado sa buhay, magkakaiba ng pananaw at paniniwala. Pero kapag ang pinag-uusapan ay kapakanan ng bawat isa, iisa ang ating diwa, hindi natin gustong mapahamak ang kahit na sino sa ating pamayanan. Amen ba yon? Yan ang ibig sabihin ng pagkakaisa. Minamahal ko mga kapatid, itong ebanghelyong narinig natin mula sa panulat ni San Mateo ay patungkol sa mga pamayanang Kristiyano noon. At masasabi din naman natin sa mga halimbawang binanggit ko kanina na para din naman sa pamayanan natin ngayon na talagang kung minsan hindi maiiwasan na mayroong mga hindi pagkakasundo. Mayroong mga nagkakamali o nagkakasala sa pamayanan. At ang sinasagot na tanong ay ito, paano natin ito pakikitunguhan? Paano natin haharapin ang mga taong nagkakamali o nagkakasala na nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak ng pamayanan o ng pagkakagalit-galit sa ating lipunan? At malinaw ang mga pamantayan ng Panginoon, napaka-praktikal. Ang una sa mga ito'y madalas hindi natin ginagawa sa panahon ng social media. Ano ang unang dapat gawin, sabi ng Panginoon, kapag may taong nagkasala o nagkamali, kausapin ng sarilinan. Pakiulit, ano ang dapat gawin? Kausapin ng sarilinan. Hindi ko kayo marinig. Ano ang dapat gawin? Sinabi ba ng Panginoon, paringgan mo sa Facebook? Sinabi ba ng Panginoon, kapag may nakita ka nagkamali, picturean mo, i-post mo, at sabihin mo, pasikatin natin to? Sinabi ba ng Panginoon na kapag may nakita kang post sa Facebook na pagkakamali ng ibang tao, gumatong ka at makigalit ka? Sinabi ba ng Panginoon na paringgan mo? Sinabi ba ng Panginoon na ikwento mo sa ibang tao? Chismis. Kahoy ka ba? Tanong niyo sa akin bakit? Bakit po? Gatong kayo minsan eh. Tandaan ninyo, sa impyerno kaya malakas ang apoy. Tanong niyo sa akin bakit? Doon napupunta yung mga panggatong na kahoy at saka mga plastic. Dahil ang nais ng Panginoon, kapag ka nalaman mong merong pagkakamali ang kapwa mo, magkaroon ka ng malasakit na itama ito. At hindi mo kailanman maitatama ang isang mali sa isa pang pagkakamali. Ang pagkakamali na ang taong ito'y ipahiya at ang pagkakamali na hindi mo sabihin sa kanya kung ano yung nakikita mong mali. Pero napakahalaga ng sinabi ng Panginoon, yung dalawang salita, kausapin ng personal, ng sarilinan. Una, kausapin. Hindi sinabing paratangan. Minsan kaya hindi mo maitama yung tao kasi hinusgahan mo na kaagad eh. Mali ka. Gano'n ka kasiguradong mali siya?
Baka naman mali lang ang tingin mo, tandaan mo, kapag tiningnan mo ang totoo, isang anggulo lang ang nakikita mo. Kaya ang sabi ng Panginoon, kausapin mo, hindi pagsabihan mo, hindi paratangan mo. Kausapin mo at itanong mo sa Kanya, ito yung nakita ko. Sa palagay ko, mali. Ano sa palagay mo? Bakit mo ba nagawa yun? Tanungin mo muna. Kasi baka ang ending, ikaw pala talaga ang mali at hindi siya. Mali lang ang pagtingin mo dahil ikaw may mali siya. Nakikinig kayo? Kaya nga kailangan din personal. Tanong niyo sa akin, bakit? Bakit po? Para hindi ka mapahiya kung ikaw ang mali. At hindi din siya mapahiya kung talagang siya'y nagkasala. Okay, mga ka-youth, I think you got that, mga ka-youth, kanina. Nag-wordplay po. Interesting po si Father Joseph Franz Dizon. So, he made a wordplay. So, dalawang words, di ba? Mali siya at saka mali siya. So, malice. Very witty there si Father Dizon. But anyway, just a little bit, mga ka-youth. Recap lang po, no? So, eto po palang verse, no, na ilagay po sa konteksto ni Father Dizon. Sa isang kapatid, sa isang kakilala na nagkaroon ng siguro pagkakamali, ano o kasalanan. And Father Dizon is saying na sa karamihan po ngayon, sa ating panahon ngayon sa social media, sa Facebook, imbis na kausapin, pinapahiya. Pero kasi mga ka-youth, yung idea po kasi ng pagpo-post, it is because a lot of these people, for example, tinakbuhan ka sa kanyang pagkakautang, hindi mo na makausap ng personal. Binablock ka sa Facebook, paghahanapin mo, pagkakatokin yung pintuan, sasabihin, wala si mama, wala si papa. So siguro in a way, wala nang ibang kumbaga recourse yung isang tao, na magpahayag ng kanyang damdamin o magpahayag ng kanyang pagkadismaya, kundi sa Facebook lamang. Pero Father Dizon is saying na hindi. Kinakailangan mag-effort ka talaga kasi nakasulat sa Biblia, nakausapin mo ng sarilinan. So Father Dizon is saying, so yung keyword dito, kausapin, hindi sabihan. So kausapin, so sa pag-uusap-usap, university, two-way street, kumbaga, may feedback and then may response, mga ka-youth. So tinan pa po natin ng iba pang recourse according to the Bible. Dahil like what I mentioned, mga ka-youth, meron pong iba na umiiwas Para walang mapahiya, kausapin mo ng personal. Minsan kasi talagang mali yung tingin natin hindi natin nauunawaan. Kaya mahalaga yung pakikipag-usap. Dahil sa pamamaraang ito, na ipapakita mo din yung tunay mong malasakit sa tao. Hindi ka lang nanghuhusga, hindi ka lang namamahiya at namamaratang. Minsan daw po, nagtaka yung mga tao. Kasi napansin nila, sa labas ng kwarto ng pari, may nakasampay na mga damit ng babae. Siyempre, nag-usap-usap na yung mga tao. Chismis. Kaya may mga damit ng babae dun sa labas ng kwarto ni Father. Aha, siguro may babae. Sabi naman nung isa, naku hindi, baka sinusuot ni Father yan pagkagabi. At nagsalin-salin na yung kwento sa mga parokyano. Buti na lang may isang nagmalasakit kay Father at nagtanong, Father, usap-usapan na ho kasi sa mga parishioners natin. Bakit naman ho sa labas ng kwarto ninyo, palagi yung may nakasampay na damit ng babae? Sabi po nung iba, baka ho sinusuot nyo pagkagabi o baka naman daw ho may babae na ho kayo, Father. Nagmamalasakit lang naman po ako. Sabi nung pare, sabihin mo sa mga nagkakalat ng chismis na yan, sa liit ng kolekta, tumanggap na ako ng labada. Hindi natin alam ang buong kwento. Kaya bago ka magkwento sa iba, alamin mo muna kung totoo yung kwentong alam mo. Tama? At hindi naman maitatama yung pagkakamali ng panchichismis mo. Ay lumubay ka. Tama? Sabihin mo sa katabi mo, lumubay ka. Kasi sa panahon ng social media, napakadali tayong mahulog sa kasalanan ganyan.
Di mo naman alam, comment ka ng comment, hindi mo alam, kwento ka ng kwento, share ka ng share, di mo naman alam kung totoo. Kausapin mo ng personal. At pangalawa, anong sabi ng Panginoon? Kung hindi makinig sa'yo, sabihin mo, tumawag ka pa ng isa para maging saksi ninyo. Tanong nyo sa akin, bakit? Bakit po? Kasi meron namang mga ibang tao, pinagmalasakitan mo na nga, itinatama mo na nga, ikaw pa babalik ta rin. Ikaw pa lumalabas na masama. Mali. Mhm. Kaya mga kapatid, makinig kayo. Kapag kayo ang itinatama at alam niyong guilty kayo, shut up na lang kayo. Alam niyo namang nagkamali na kayo, sapat na yung itama niyo na lang yung pagkakamali ninyo ng tahimik. Kinausap na nga kayo ng personal, yung tao na nagmalasakit sa inyo, minamasama niyo pa. Sa susunod, hindi ka na itatama niyan. Pababayaan ka na lang na malagay sa lusak ng kasalanan mo. Kaya itong pangalawang bilin ni Jesus na magsama ng saksi, dalawang dahilan nito. Una, para maiwasan na yung taong itinatama baligtarin yung taong nagtama sa kanya. Pangalawa, para yung taong nagkasala ay magkaroon ng sense of accountability sa kanyang ginagawa. Sabihin nyo nga accountability. Na ipinapaalala sa kanya, hindi ka lang nagkasala sa isang tao. Kapag may ginagawa kang masama, maraming tao ang apektado. Amen ba yon? Kaya yun yung pangatlo. Sabihin sa natitipong simbahan, pag hindi nakinig sa isa, hindi pa rin nakinig sa dalawa, matigas pa rin ang ulo, Ito rin siyang sabihin hentil. sa simbahan. Ibig sabihin, sa mga may katungkulan, o kaya naman sa inyong grupo, ipaalam na ninyo kung ano yung problema. So parang Step 3 pa lang ititiwalag. yun. Mhm. At ang dahilan kung bakit ipapaalam sa karamihan, hindi para mapahiya yung tao, kundi maramdaman ng grupo na pananagutan ninyong lahat itong kapatid ninyong ito na nagkakamali at nagkakasala para lahat magkaroon ng malasakit sa taong iyon. At upang maging aware ang lahat na mali ang ginagawa niya, hindi na dapat tularan ng iba. Para maiwasan yung pagkakawatak-watak sa community. Dahil kaya nagkakaroon ng pagkakawatak-watak sa community, kapag hindi alam ng maraming tao yung totoong sitwasyon, yung taong nagkasala, hahanap ng mga kakampi. Diba? At doon nagsisimula ang pagkakawatak-watak. Kaya napaka-practical na mga suggestion ng Panginoon na pwede natin i-apply hindi lang sa simbahan, kundi sa inyong mga pamilya, sa inyong mga magkakaibigan, sa inyong pinagtatrabahuhan. Ganito dapat pinagmamalasakitan ang taong nagkamali o taong nagkasala. I think yung bottom line dito, of course, is yung idea nga ng justice, and fairness in the face of, let's say, a problem in the community or in the face of maybe a wrongdoing that was done by a family member or a wrongdoing that was done by a community member, no, mga ka-U3. Pero curious po ako sa idea naman po ng pagtitiwalag dahil I think I have made myself clear, hindi po ako na-bring up sa isang Catholic po na household. Ano din po kaya ang sistema po sa Iglesia Katolika patungkol po sa pagtitiwalag? For example po, ang isang member ay hindi pumupunta o hindi quote-unquote aktibo. Kasi mga ka-U3, sa iba pong mga organisasyon, sa iba pong mga sekta or denominasyon, klaro po yung mga dinidefine po nila ng mga rules. So for other churches, my guess is pag hindi ka active, siguro, chinecheck yung attendance mo. For example, Bible study o pagkakatipon, tapos hindi ka pumunta o hindi ka na nagbibigay ng abuloy or something like that. So meron pong tao na in charge po sa pag-check, pag-keep ng healthy na participation ng mga members. At kapag hindi na nga, most likely, sila po ay ititiwalag po sa grupo. So
So ano po yung proseso naman po sa Roman Catholic Church, mga ka-U3? Or is it just acceptable na siguro once or twice a year ka lang mag-join ng misa or something like that? So please comment below what do you guys think about that. But going back to what the Bible says according to Father Dizon, yung ating pinag-uusapan is more like actually a fair process talaga, mga ka-U3, ano? And Father Dizon is saying that the bottom line here is actually about compassion talaga, mga ka-U3. Pagmamalasakit sa kapwa. So far, Father Dizon is giving a lot of practical na mga tips at ina-apply niya ito sa modern times pa, mga ka-U3. So alam ko nakaka-relate po ang marami po sa atin. Anyway, let's continue. Amen po ba yun? Ang pagkakaisa ay hindi yung konsintihin natin yung pagkakamali ng bawat isa na for the sake of world peace, mananahimik na lang tayo. Diba? Yun ang problema eh. Kapag ka nagmi-meeting, tango ka ng tango, oo ka ng oo, pagtalikod, saka ka mangangagat. Di ganon. Pag-usapan natin, harapin natin yung katotohanan. Itama ang pagkakamali. Hindi pwedeng magtatago ka at sabihin mong alang-alang sa pagkakaisa, kahit may mali, hindi mo na kukwestiyonin. Nakikinig kayo? Hindi ka walang respeto yung itanong mo kung bakit confidential yung pondong yan. Dahil dapat itama yung mali na pagkukubli. Dahil kahit sa anak mo, kung alam mong nilulustay ang pera mo, hindi naman siguro masamang tanungin mo kung saan ginasta yung pera mo. Parang political yun, confidential funds. Kapag ka tinanong ka ng anak mo at sasabihin sa'yo, Mami, pengi po akong pera. Tapos tinanong mo, anak, saan mo gagamitin? Confidential po. Papayag kayo? Papayag kayo. Bakit dun sa iba pumapayag tayo? Sasabihin natin, respeto. Hindi yan tunay na pagkakaisa pag meron tayong kinukonsinti na alam nating mali. Dahil ang katotohanan dapat panagutan, hindi dapat konsintihin, hindi dapat hayaan. Ngayong darating din ang barangay at SK elections. Magandang pagnilayan din ito at gamiting pamantayan ito. Kung alam ninyong hindi karapat-dapat yung tao, kausapin ninyo. Pwede namang umurong pa eh. Kung alam ninyo na hindi naman talaga karapat-dapat, at kung mahal ninyo yung tao, pag malasakitan ninyo, kung may malasakit kayo sa barangay ninyo, kung may malasakit kayo dun sa tao, sabihin ninyo kung ano yung dapat niyang malaman. Kasi baka hindi siya aware na wala naman pala siyang kakayanan. Baka hindi siya aware na wala naman talaga siyang maitutulong sa barangay. Baka hindi nga niya alam kung ano yung trabahong gagawin niya dun eh. Ngayong narinig ninyo ito, may responsibilidad na kayo na kausapin ang mga taong ito. May responsibilidad din tayo bilang pamayanan na huwag konsintihin ang mga pagkakamaling nakikita natin sa ating lipunan. Dahil ang atas natin bilang Kristiyano, hindi lang maging mabait at panatiliin ang pagkakaisa sa pamamagitan ng pagkukubli at pangungonsinti sa mali at kasalanan. Ang tunay na pagkakaisa ay nakikita sa malasakit at ang malasakit ay naipapakita sa pamamagitan ng paghahangad na maitama ang pagkakamali at maibalik sa Diyos ang taong nagkasala. Amen. Okay, mga ka-U3. Yan, sa atin pong mga viewers po na members po ng Catholic Church, ano pong masasabi nyo rito? Bitin po ba? So typically po kasi dito sa U3, atin po mga videos, usually more than 30 minutes, 40 minutes. So ito po palang preaching ni Father Dizon, a little bit short, mga ka-U3, ano? So I'm guessing ganito po siguro talaga normally. In most ng mga homily po ng mga pare, ano po, medyo maikli po talaga. Pero I would say that it is easier to follow dahil nga po hindi ganun kahaba, hindi rin siya boring, ano? May mga kaunting jokes din po at may wordplay pa po si
Father Dizon kanina, yung mali siya at mali siya. Pero going back here, the bottom line of course, in showing the true concern to the community is really to talk to someone. Hindi lang po basta napagsabihan o ipahiya sa social media dahil yan po ang kumbaga manifestation ng tunay na malasakit, tunay na compassion mga ka-U3. Although in the last part, that could be quite tricky. But then we understand, the idea of community. Syempre, it already entails political participation. So, Father Dizon here, it's mentioning na kausapin nyo, ayan, kung hindi deserve na tumakbo sa SK election, huwag nyo nang patakbuhin. Pwede pa namang umatras. But going back, so one of the challenges kasi po sa atin pong kulturang Pilipino and Asian cultures in general po mga ka-U3 is yung ating nature po ng pagiging non-confrontational. While it's easy to say na when someone did us wrong, nakakausapin mo siya face to face, the reality is minsan nahihiya na tayo eh. Sabi nga nung isang joke na nabasa ko na ayaw ko nang magpautang kasi nahihiya akong maningil. But one of the things na I like about this homily is Father Dizon being direct to the point and relating it to the modern times. Pinakita din ni Father Dizon yung interesting na kumbaga process of resolving conflict and the need for witnesses. Sabi nga doon, kung hindi pa rin ayaw makinig, kung hindi mo siya ma-restore, maibalik sa Diyos Ama, magsama ka ng witnesses, 1 or 2, para hindi ka mabaliktad, talagang merong third party na nakakita kung ano yung tunay na pangyayari. Kasi nga, mangyayari dyan, he says, she says po yan eh. And lastly, nagustuhan ko rin po yung pag-mention po ni Father Dizon about the idea of people gathering together in His name and Christ will be in the middle of them, something like that. So mga ka-U3, what do you guys think about this episode? If you like these kinds of contents, reaction videos po, baka magustuhan nyo rin po yung video na yan sa taas. You can also click the playlist over there and then kung hindi ka pa subscribe, mag-subscribe ka na dyan po sa taas. Libre po yan and we upload regularly every week sa mga religious po na mga topics, religious preachings at iba pa. And I'll see you guys next time. Peace! Bye-bye!